Baka kaya kanya dinuro kasi proud siya sa'yo. Anak ko yan. Pero yung totoo pala, minumura ka na. So, pwede maging barriers, yung communication and physical barriers natin to communicate effectively. Next po, language differences and the difficulty in understanding unfamiliar accents, use of jargons. So, unahin muna natin language differences. Sabi ko po sa inyo, di ba kanina, na iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba po yung ginagamit natin mga terms. Sa probinsya po, iba yung meaning nito. Sa atin, iba yung meaning nito. Tama po ba? Magbigay po ng example na iba yung meaning sa... Puti na mo dito, sabi ko, bumili ka doon sira. Sino ba naman bibili na sira? Wala naman, di ba? Oy, bumili ka doon ng fresh na sira. Bumili, di ba? Anyone? Sino ba? Yes po. Ano po? Yes po, ano po yung langgam sa inyo? Ang langgamaan sa Tagalog. Tapos sa Bisaya, ang langgam ibon. Ayan, natututo rin pala tayo ng mga ibang lengguwahe sa ating mga senior citizen, mga ka-issue. Baliktad. Sorry po. Diba? Language barriers. Ayun po, totoo po yun, diba? Yes, anyone? Sa Mindanao po, langgam dito yung pay ng agat. Sa amin, sa Mindanao, alawigas. Alamigas. So, partners, alamigas. Pag ginagat ka ng alamigas talaga naman. Galing talaga ng mga Yes, sir. mga ka-issue. Meron pa ba isa pa? Ang buton sa Ilocano, sa Tagalog naman, Oo, diba? May mga ano talaga, language barriers. Anyone, baka meron pa yes po. Maupay. Tapos po dito, ano po yung meaning? Mabuti. Okay po. Ano po? Ano po meaning nun nung sinabi niyo po? Kuton. Sa Ilocano. Magkakaiba. Yes po. Diba, ito yung pinakatawa, yung sinabi po ni Ma'am, na sa Bisaya, ang translate, libo kayo. Pero sa Manila, subukan mo sabihan nyo. Sa babae, nalibukan ko ni mo dahil. Diba, iba yung term. Sa Bisaya, sinasabi lang naman, na hindi kita naiintindihan, naguguluhan ako. Pero pag dito, papakasuhan ka sa Bausi eh. Doon kayo magkikita sa Bausi. Diba? mas malala dyan. Yes, ano po, SK? Mas malala dyan. Apo. Ilocano. Apo, ano po? Pag sinabi mo dito sa Tagalog, nasa loob ang bola, sa ilalim ng tulay. Pero sa Iloco, nasa pocket mo ang bola sa ilalim ng tepe. Ayaw mo sabihin masyado ng malala. Diba? Paano yung bola na sa lalo ng Pokemon? Ano yun? Diba? Tapos sasabihin ng Bisaya, nalibugan ko ni mo doon. So, yes po. Check. Baga, Ano ka po yung wala yung sa sinabi? Tagalog, nasa loob. Ang bola. Yung bola. Yung bola sa ilalim ng tulay. Pag sa akin Iloco, nasa pocket ko ang bola sa ilalim ng tepe. Nasa Poke ko ang bola, nasa ilalim ng tetay. Ayan. Mga ka-issue ng bayan, wala pong masama doon. Anyway, moving forward. Dahil lingwahe po ng bawat bayan, bawat probinsya. Nagagalit yung mga hindi daw Ilonggi, Kapampangan daw yun. Gising na gising! Talaga pag mga ganyan ang mga usap. Kapampangan. Yes po. Dito po sa Tagalog, sa amin po sa Bicol, Ayan o. Bura. Wali mo sabihin. I-mic mo, i-mic. Lasing na ka ba? Di ba pag sinabi yung lasing ka na ba, burat na ka? Bakit? Siyempre, ligo na ako. Di ba? Galing, galing. So language talaga, it could be barriers. Yeah.
to effectively communicate with other people. Meron po ba? Baka, oh yes po. Sa Kapampangan daw po, yung ibo, yung ito. Pagdating sa Kapampangan, Ebon. At least kompleto na. Pag pinasama mo Manila, pati yung airborne may itlog. Diba? Katulad po ng mga examples nyo kanina. Ibig sabihin, yung language talaga, ethnic language natin, it could be barrier para makipag-communicate tayo effectively. Minsan kasi, pag Bisaya ka, ay ito yung laging ginagamit nyo sa bahay nyo. Tapos naglabas kayo, tayo nalibog ko Diba ang pangit pakinggan? It could be pangit sa mga Tagalog pakinggan yun. Pero sa Bisaya, wala namang ibig sabihin. So dahil hindi tayo nagkakaintindihan, hindi nagiging effective yung communications natin. So naiintindihan po natin na kung saan tayo nanggaling, pwedeng maging rason para hindi maging effective yung communication natin. Lingwahe. Tama po ba? Language. Lingwahe po nagkakaroon. Yes. So, yes po. Sa sa Tagalog, ay hindi kita naintindihan. Pero sa Mindanao, huwag mo kasabot nimo. O, di ba? Yung Bisaya din po kasi may iba-iba din siya, timpla. Language. Yung kanya sa Bicolano, maadyong punta dyan, di ba? May G. Tapos may Bisaya naman na banalalim na Bisaya. May Bisayang galit. Di ba? Pag sinabi nila Bisaya, galit daw po. Mga kaisyo. Di ba? Pero pag sabi na Ilonggo, Sa dami po. kahit papatay na ng tao daw, sobrang lambang magsalita. Lingwahe po. Yes. Sa lingwahe, pero isa lang. May mga ganon. May mga ganon pong nangyayari na hindi natin naiintindihan. For example po, mga Bisaya, pag ayan po nagsalita, sobrang diin. Ayun, parang galit ka ba? Hindi nagsasalita na naman ako. Pero ba't ka naninigaw? Kasi ganun sila magsalita. Ganun sila mag-express na sila. Diba? Kilala niyo po si Melay Cantiveros? Si Melay, yung artista po. Di ba, pag nagsasalita siya, parang laging may diin. Uy, yung saman, day! Naon saman mo! Di ba, ganon? May mga ganon po. Pero pag tinagalan, uy, ba't nangyari sa'yo? Parang galit na yung nangyayari. Kaprobinsya mo siguro, ikaw boses mo. Oh, hindi, Bisaya nga kasi ako. Yes, I'm from Masbate. Yeah, so next na po, tapos na po, next po ay na hindi po tayo familiar. Okay po, katulad po na may mga bagay po, Mga malalalim na English word. matatalinhagang salita. Asim. Ano po? Bayan itong Nung dati may narinig ako, kasi ako po talaga, yung parents ko po ay purong Bisaya. Yung sa Taytay po, sinasabi ay, mag-urong ka. Kaya nung papunta po ako sa lababo nung classmate ko po, sabi sa akin, mag-uurong ka ba? Forward yung ano ko pa nung uurong. Hindi ko naiintindihan. No? Diba? Pupunta ako sa lababo, pero sabi niya, ay, mag-uurong ka ba? Hindi sabi nito, uurong papunta nga. Diba? May mga ganun po. May mga malalim na talihagang mga salita na hindi natin maintindihan kasi hindi naman tayo same ng pinaglakihan. And that's okay, that's fine. As long as that you communicate na, ay, hindi ito kasi meaning yan. Yan. Normal po sa tao na nagkakaroon ng expectations. Tama po ba? Kahit sa anak natin, meron tayong expectations. Tama po ba? Aba, parang wala. Parang di nyo pinipressure anak nyo na mag-teacher ka. Kasi teacher ka, paano natin? Aba. Ayan. So, yung mga assumptions natin and stereotypes natin, yung mga misinterpretation natin with other people, stereotypes pag bakla, magaling yan mag-makeup. So pag nakakita kayo ng bakla, hindi magaling mong makeup, gusto papang bakla yata ang bakla yan. Diba? Pag-graduate ng mass communication, pag-graduate ng mass communication, may film, may mass communication, broadcast journalism, may journalism, iba-ibang genre. Diba? Pag i-stereotype natin, pag lalaki dapat malakas, pero pag ang lalaki mahina, sasabihin natin bakla. Tama po ba? Pero may idea na feminine, meron pong idea na feminine guy. Ibig sabihin po, yung mga lalaki na malamya na taga-kumilos. Pero because of our stereotyping, ay nagiging barriers to communicate with other people.
Next po, difference in perception and viewpoint and cultural differences. So ayun po, ang perception natin, katulad po na sinabi ko sa inyo, sa paglaki natin, may iba't iba tayong perception sa buhay. May kanya-kanya tayong pananaw. May iba na sipag lang daw kahit huwag na mag-aaral. May iba naman kailangan mo mag-aaral para umangat ka sa buhay. That's Ayan, we would like to acknowledge po the presence of our counselor po, Consi Patrick Alcantara po. Yan, hinggan muna po natin ang message si Consi. Thank you. Ano pong meron? Kumusta po ang mga seniors natin? Muli po ako po sa Patrick Alcantara. Ako po ay apo ni Consiel Tasio Alcantara. Sigurado, kilala niyo po siya. Apo na po ako ha, hindi po ako anak. At awalan, may tanong sa akin, malakas pa, awalan Diyos. 90 years old. Malakas pa, nag-8-8 pa. Ayun na naman ang importante, pagkalunod is. At yung SK po, si Iya Alcantara, yan po ay pinsan ko. Si Lolo Tasio, tsaka yung lolo niya ay magkapatid. Si Daddy Bert, yung taga dito sa Pag-asa. Anyway, meron po kami budget hearing, kaya po kami din na yung nagmamadali. Salamat sa ating speaker at sa mga SK. Kahapon po nag-budget hearing kami. At from 1.7 billion na budget natin ng 2024, for next year, 2025, 2 billion na tayo. Praise God. Thank you, Lord. Salamat sa blessing sa bayan ng Taytay. At hindi nyo pinapabayaan, anuman sa kuna, baha, anuman sa Taytay, nakakasurvive tayo. Di po ba? Dahil talaga tayo ay natural na likas ng mga madadasalin. Totoo po yan. At malaking porsyento po ng budget ay inalat po natin para sa mga senior citizens. Deserve nyo po yan. Kung ano man po yung natatanggap nyo, para sa inyo po talaga yan. Dahil sa tagal nyo po nagtrabaho, napakinabangan namin at napakinabangan pa ng mga apo ninyo kung ano po yung mga pinagtrabahuhan nyo nung una pa. Kaya po, deserve nyo po talaga yan. Nagtataka lang ako, 27,000 na yung nakalagay doon sa cash gift natin. 27,000 senior citizen. By next year, ang projection natin, 35,000 senior citizen. Nanganganak ba kayo?